Mr. Silent Channel. Kabanata 246 hanggang 250. Masyadong tumingin sa ibaba. 0246. Sa sobrang takot ng babae, ang alam lang niya ay desperadong ibinato niya sa lalaki ang mga balde, mga lubod at mga kagaya nito. Pagkaraan ng 2 beses na basagin, ang lalaki ay nagalit at tumakbo, sinunggaban ang matandang babae, at inihagis ito sa bangkang pangisda. Ang sigaw ng babae at ang paghingi ng tulong mula sa bumabagsak na dagat ay natural na ikinaalarma ng natitirang manugang na babae. Nang lumakad ang matambok na manugang na may malaking mukha at mabilog na figure sa pintuan ng cabin, ang malatubig na lalaking ito ay sumugod na. Ah! Bitawan mo ako! Bitawan mo! Sigaw ng manugang. Hinawakan ng lalaki ang balikat ng babae at nakitang nakasuot lang ng malaking pink na pijama ang babae. Bagamat ordinaryo ang kanyang hitsura, napakalaman niya. May marahas na emosyon sa kanyang puso na kailangang ilabas, at hindi man lang siya nag-abalang maghanap ng makakain. Nang makitang lalaban na ang babae, sumampal ang lalaki ng ilang sunod-sunod na beses, at matapos matigilan ang manugang, pinunit nito ang manipis na pijama. Hindi nagtagal ay narinig mula sa kabin ang kahabag-habag na sigaw ng isang babae, na sinabayan ng mga bugzo ng mabibigat na paghinga. Sumikat ang araw sa umaga sa kwarto, umupo si Yefan mula sa kama at tumingin sa babaeng mahimbing na natutulog sa tabi niya. Natakpan ng puting kubrekama ang halos lahat ng kanyang magandang katawan, ngunit ang maselang kaputiang nakalantad sa hangin ay kapansin-pansin pa rin. Ang kanyang itim na buhok ay kalahating nakatikip sa kanyang namumula na mukha, ang kanyang mahahabang pilikmata ay bahagyang nanginginig, tila may naramdaman siya, at iminulat niya ang kanyang mga mata ng nagtatampo. Tulala si Feng Yueying, at nang makita niya ang nakangiting mukha na nakatingin sa kanya, hindi siya nag-react. Hanggang sa maalala niya ang nangyari kagabi, agad niyang hinayla ang kubrekama at ibinaon ang sarili sa ilalim ng kubrekama, nang ahas na huwag makakita ng sinuman. Napangiti si Yefan, ano ang problema? Huwag kang tumingin sa akin, ang ungol ng isang babae ay nagmula sa kubrekama. Bakit hindi mo makita? Hindi, walang makeup, ang pangit. Hindi nakaimik si Yefan. Iba talaga ang pagtingin ng babae sa sarili at ng lalaki sa babae. Mula sa pananaw ni Yefan, hindi nagme-makeup si Feng Yueying, ang kaibahan ay medyo mag-iiba ang kanyang kutis, ngunit ang iba ay hindi naiiba, dahil ang kanyang makeup ay palaging napakagaan. Gayunpaman, tila naramdaman ni Feng Yueying na ang hitsura ng paggising sa madaling araw ay magiging mas malala, at ayaw niyang makita ang sinuman. Ngumiti si Yefan at itinulak ang babae, at sinabing, Yingying, wala akong nakitang anuman sa iyo, mahal, lumabas ka at hayaan mo akong halikan ng isa. Huwag! Huwag magsipilyo ng ngipin. Ungol ni Feng Yueying. Hindi alam ni Yefan kung tatawa o iiyak, ito ay talagang maraming atensyon, ngunit habang tinitignan ko ito, lalo kong iniisip na ang babaeng ito ay napaka-cute, at hindi ko maiwasang masaktan siya. Pagkaraan ng 10 minuto, lumabas si Yefan sa kubrekama at tumingin sa babaeng namumula ang mukha. Hinalikan ang kanyang mapupulang labi. Gustong tanungin ni Yefan ang babae kung nagustuhan niya ito, ngunit nang makita ang kanyang nabighani na mga mata, tila hindi na niya kailangang magtanong pa. Hindi naisip ni Feng Yueying na mayroong isang kaaya-ayang bagay sa mundong ito. Ilang babae na ang mayroon ka noon, at bakit napakaraming karanasan mo? Mapait na tanong ni Feng Yueying. Ngumiti si Yefan at sinabing, ang mga babae ay naglilingkod sa akin noon, kaya paano ko sila maglilingkod? Kung gayon, ako, ang una mo, hayaan mong gawin ito. Oo naman. Itinikom ni Feng Yueying ang kanyang mga labi at ngumiti, at bamantong hininga, hindi ako naniniwala, lahat kayo ay sinungaling. Natawa si Yefan, ito ang unang pagkakataon para sa kanya, ngunit mayroon siyang masyadong maraming karanasan, kaya ang walang kwentang bagay na ito ay hindi makakapaggulo sa kanya. Mukhang may konting sakit pa ako, kasalanan mo ang lahat. Kapag nalaman nilang mali ang lakad ko pagpasok ko sa trabaho, mahihiya ako, ungol ni Feng Yueying. Sinabi ni Yefan, kung gayon, huwag kang pumunta, mananatili ako sa bahay kasama mo ng isang araw. Mabilis na umiling si Feng Yueying, at natatakot na sinabi, ayoko. Napagod ako kagabi. Hindi ka pinapayagang magpalipos ng gabi kasama ako sa hinaharap. Ngumisi si Yefan, di ba, Yingying, pinipigilan ko talaga. Nang makita ang nakakaawang ekspresyon ng lalaki, napangiti si Feng Yueying, tanga, kinukulit kita, pag-usapan natin ito, kapag bumalik si President Su, wala kang lakas ng loob na magpalipos ng gabi sa akin. Hinawakan ni Yefan ang kanyang ilong, iniisip ang kanyang kinatatakutan. Anyway, siya at si Su Qingzhou ay hindi natulog ng magkasama. Yefan, pwede ba kitang bumangon at ipaghanda ka ng almusal, anong gusto mong kainin? Tanong ni Feng Yueying, na nakahawak sa baywang ng lalaki. Di ba sabi mo masama ang pakiramdam mo, bakit ka bumangon para magluto ng almusal? Matipid na sinabi ni Yefan, hindi ka ba nagsisinungaling tungkol sa sitwasyon ng militar? Anong kaguluhan? Hindi ito isang bagay, bakit punong-puno ka ng mga bagay-bagay sa iyong ulo? Ah, nagpout si Feng Yueying. Kung gayon wala akong pakialam. Kung hindi ako kakain ng almusal, kakainin kita.
Nang malapit ng kaladkarin ni Ye Fan si Feng Yueying at makipagkita sa kanya saglit, narinig niya ang isang tawag sa telepono. Nang makitang iyon ang tawag ni Ning Zimo, dali-dali itong sinagot ni Ye Fan. Ano ang problema, Ninger? Karaniwan, hindi tumatawag si Ning Zimo sa madaling araw. May pinatay ka ba kagabi? Kinakabahang sabi ni Ning Zimo. Ngumiti si Ye Fan at sinabing, ano ang pangalan ng pinakamatandang young master ng Wei family? Si Wei Xiaojun, bakit mo ito nalaman ng ganoon kabilis? Ang pinakamatandang young master ng Wei family. Inatake ako sa puso. Malungkot na sabi ni Ning Zimo, hindi mo ba alam ang tungkol sa pamilya Wei sa Baielo? Isa sa 5 underground na pamilya. I know, but that guy got me in the head and shot him with a gun. Ako, kung hindi ko siya papatayin, posible bang ipalunok ko ang galit ko? Yung tipong, hindi man lang ako kukurap kung makapatay ako ng 100 tao. Naramdaman ni Ye Fan na masyadong makulit ang babae, kaya inilagay niya ang telepono sa pagitan ng kanyang mga balikat, kumuha ng isang pakete ng sigarilyo, at sinindihan ito para sa kanyang sarili. Ikaw ang pagpatay ay nakakapanibago. Ngayon ang bisita ng pamilya Wei, si Wang Lun, ay tumakbo sa akin at humiling sa akin na tumulong sa pag-iimbestiga sa iyo, at pagkatapos ay sinabi kay Baielo ang tungkol sa bagay na ito. Ang ulo ng pamilya Wei ay galit na galit at nagplanong pumunta sa iyo kasama ang pamilya Shangguan para sa paghihiganti. Sabi ni Ning Zimo. Nagtaka si Ye Fan, bakit kasali ang pamilya Shangguan? Hindi ko alam kung ano ang eksaktong nangyari, ngunit ang pamilya Shangguan ay tila nakipagkaisa sa pamilya Wei upang makipagkompetensya sa pamilyang Son ng Jag Alliance sa Western Province para sa isang malaking cake. Dahil sa lakas ng pamilya Shangguan mag-isa, medyo mahirap pa rin ang pakikitungo sa Jag Alliance. Pagkatapos ng lahat, ang Jag Alliance ay may malaking bilang ng mga tao at may pinakamaraming pondo. Bagamat sila rin ang 5 underground na pamilya, mas malakas pa rin sila kaysa sa pamilyang Shangguan. Ang pamilya Shangguan ay dumanas ng pagkawala mula sa pamilya ng Son noon, at sila ay naghahanap ng tulong. Nagkataon na ang pamilya Wei ay laging gustong lumabas ng Yun Province at kumita ng pera sa mayamang lugar sa timog silangan ng aming panig, kaya sila ay pansamantalang nakipag-alyansa. Nagulat si Ye Fan at napabuntong hininga. Sabi ko, bakit pumunta si Wei Xiaojun sa Huahai para magsaya? Nakatagpo na siya noon ng mamamatay tao ng pamilyang Shangguan sa Ansheng, at sadyang gusto niyang iwasan ang away sa pagitan ng mga underground na pamilyang ito. Pagbalik ko sa Huahai, sangkot pa rin ako sa bagay na ito. Isipin mo na lang kung paano haharapin ang pamilya Wei, hinihila na kita ngayon, bakit hindi ka mag-abroad? Umiwas sa limelight. Tanong ni Ning Zimo pagkatapos itong pag-usapan. Masayang tumawa si Ye Fan, isang Wei family lang, kahit magdagdag ka pa ng Shangguan family, gusto mo akong tumakas. Ninger, masyado mong mababa ang tingin mo sa lalaki mo. Chapter 0247 Darating ang iyong kalaban. 0247. Ako. Hindi kita minamaliit, alam kong napakalakas mo, pero dalawang malaking pamilya sila, nag-aalalang sabi ni Ning Zimo. Mula sa pananaw ng isang babae, gaano man kalakas si Ye Fan, siya ay nag-iisa pa rin. Kahit na ang lahat ng mga tao mula sa Zishulin ay kasama niya, hindi nila mapipigilan ang mga pamilyang Wei at Shangguan na magsanib puwersa. Higit pa rito, mayroon pa ring sama ng loob si Ye Fan sa pamilya Shangguan, kaya walang dahilan para palayain ng pamilya Shangguan si Ye Fan. Kinusot ni Ye Fan ang kanyang mga mata at sinabing, hayaan mong maghintay ang grupong iyon, pupunta ako sa iyong lugar ngayon. Pagkatapos magsalita, ibinaba ni Ye Fan ang telepono. Hindi malinaw na narinig ni Feng Yueying ang ilang mga pag-uusap, at wala siyang pakialam na wala siyang suot na damit, tumayo siya at hinawakan ang kamay ng lalaki, na istorbo ka ba ng mga taong iyon kagabi? Hinaplos ni Ye Fan ang buhok ng babae at inaliw, huwag kang mag-alala. Well, haharapin ko lang ito, magiging okay din. May gustong sabihin si Feng Yueying, ngunit naputol ito ni Ye Fan. Naaalala mo pa ba ang sinabi ko sa iyo sa iyong bayan, anuman ang mangyari, kailangan mong maniwala sa aking kakayahan, sabi ni Ye Fan na may malalim na mga mata. Ibinaba ni Feng Yueying ang kanyang ulo, kung gayon, mag-ingat ka sa iyong sarili, tawagan mo ako kapag tapos ka na, kung hindi ay masindak ako. Ngumiti si Ye Fan, hinalikan ang babae, sinuot ang kanyang damit, at lumabas. Pagkatapos umalis sa komunidad, dumiretso si Ye Fan sa Zia Tea House. Sa labas ng tea house, naghihintay na doon si Xiao Zhao. Nang makita niya si Ye Fan, dali-dali siyang lumapit para manguna at pumunta sa isang conference room sa likod ng tea house. Pagkapasok niya sa pinto, nakita niya si Wang Lanyan, na nakita niya kagabi, at ilang hindi pamilyar na lalaki. Nakita ni Ning Zimo ang lalaki na may lungkot sa mukha, ngunit pinilit niyang ngumiti, nandito ka na pala. Tumango si Ye Fan, umupo, tumingin kay Wang Lanyan at sa iba pang kinakabahan, at nakangiting sinabi, hinahanap niyo ako, ano ang gagawin ninyo? Nang makita si Ye Fan, hindi sinasadya ni Wang Lanyan na matakot, at sumimangot, Mr. Ye, kahit na master ka, minamaliit mo pa rin ang aming Baielo. Dahil kilala mo si President Ning ng Zishulin, dapat mong malaman iyon, imposible para sa amin ni Baielo na lunukan ang masamang hininga na ito.
Gusto munang ilipat ni Wei Xiaojun ang babae ko, at si Wei Xiaojun ang unang nagpaputok ng baril, bakit ba ang bad breath nyo? Ang bagay na ito, gusto mo akong guluhin, walang problema, ngunit kung gusto mong mga tuwiran sa akin, maaari mong iligtas ang iyong bibig. Ikan-away ni Ye Fan ang kanyang kamay. Nawala nang masabi si Wang Lun, at bumulong sa ibang mga tao sa tabi niya, na nagsasabing, kahit na tayo ang may kasalanan, si Mr. Ye ang pumatay sa kanya pagkatapos ng lahat. Kung hindi tayo makakuha ng dahilan, paano pa tayo naruroon sa Baielo? Nakatayo sa mga ilog at lawa. Anong gusto mo? Tanong ni Ye Fan na may mapaglarong ngiti. Dahil si Mr. Ye ay isang dalubhasa sa sinaunang martial arts, pagkatapos ay susundin namin ang mga patakaran ng mga ilog at lawa. Kaming Baielo ay magpapadala ng isang martial artist upang maglunsad ng isang tunggalian laban kay Mr. Ye, na mananalo sa hari o matatalo sa bandido, buhay at kamatayan. Tapos na, sabi ni Wang Lun. Pinag-isipan ni Ye Fan na maaaring ito ay isang magandang solusyon. Pagkatapos ng lahat, ang pagsira sa buong White Jade Building ay isang pag-aaksaya ng oras at magiging sanhi ng labis na kaguluhan. Kung ito ay isang kompetisyon, ito ay magliligtas sa kanya ng maraming problema. Okay, then I promise, sino ang balak mong ipadala, at ano ang paraan ng paglalaro? Tanong ni Ye Fan. Hilingan din si Mr. Ye na pumunta sa Yunxiang. Sa aming Baielo headquarters, natural na mayroong lugar para makipagkompetensya, sabi ni Wang Lun. Hindi pwede. Nagmamadaling sinabi ni Ning Zimo, kung pupunta ka sa iyong site, paano mo matitiyak ang kaligtasan? Kung maglalaro ka ng ilang pagsasabuatan at pandaraya, hindi ka ba mahuhuli sa iyong bitag? Natawa si Wang Lanyan, Ning President, kung ang ating mga tao ay pumupunta rito upang makipagkompetensya, hindi ba sila pupunta rin sa iyong teritoryo? Paano ito magiging ganap na patas? Bakit kailangan mong pumunta sa iyong punong tanggapan, hindi ka ba makapili ng ibang lugar? Sabi ni Ning Zimo, mas nakakakumbinsi na pumili ng neutral na lugar, hindi ba sa tingin mo ay napakatapang ng pamilya Wei mo? Wang Lanyan. Nagtinginan ang mga tao sa isa't isa, nag-alinlangan saglit, at pagkatapos ay nagsabi, bakit hindi ka pumunta sa Feiyun Mansion sa bahay ni Shangguan? Sa pagkakaalam ko, may nagkataong may singsing doon. Nang tatanggi na si Ning Zimo, sumang-ayon si Ye Fan, okay, pumunta tayo doon, tapusin ang laban sa lalong madaling panahon, hindi ako interesadong mag-aksaya ng oras sa inyo. Nang makita ang kasunduan ni Ye Fan, agad na tumigil si Wang Lanyan at ang iba pa, at nagsimulang magulat sa punong tanggapan upang ayusin ang isang paghaharap kay Ye Fan. Galit na sabi ni Ning Zimo, bakit ka pumayag? Ang pamilyang Shangguan ay grupo na ngayon ng pamilya Wei, bakit hindi ka nalang pumunta sa teritoryo nila kapag pumunta ka doon? Binigay ni Ye Fan ang kanyang mga kamay, anyway, nanalo ako, bakit? Saan ka nagmamalasakit? Inikot ni Ning Zimo ang kanyang mga mata, hindi mo man lang alam kung sino ang pinadala nila, paano kung master ito ng Ancient Martial Arts School? Sa tingin mo ba ay hindi ka magagapi sa mundo? Inabot ni Ye Fan at hinawakan ito. Tumingin ng diretso sa kanya ang mukha ng babae. Makinig, isang beses lang ako matatalo sa buhay ko, at sa pagkakataong iyon, natalo na ako, kaya, hindi na ako magpapatalo pa. Nang marinig ang nangingibabaw at matatag na mga salita ng lalaki, hindi maiwasan ni Ning Zimo ang manginig sa kanyang puso. Naaalala ang kapatid na engkanto, minsang sinabi sa kanya ni Ye Fan, bumulong si Ning Zimo, ibig mong sabihin, natalo ka sa engkanto na iyon. Tumango si Ye Fan, pagkabigo, sapat na ang isang beses. Hindi napigilan ni Ning Zimo ang lalaki, umiling siya at bumantong hininga, hindi ko talaga alam kung saan nanggagaling ang tiwala mo. Pero tapos na ang bangka, ang magagawa lang ni Ning Zimo ay samahan si Ye Fan sa paglalakbay, at least para i-cheer ang lalaki. Gayunpaman, si Ye Fan ay talagang may iba pang mga pagsasaalang-alang sa kanyang puso. Kapag gusto niyang pumunta, pagkatapos makita ni Wang Lanyan ang lakas na ipinakita niya, dapat siyang tretuhin ng mas maingat ng pamilya Wei. Ang pamilya sa ilalim ng lupa ay hindi mas mahusay kaysa sa sikat na pamilya. Napakakaunting mga sinaunang martial arts masters. Kahit na ang pamilya Wei ay nakikipag-ugnayan sa gate ng bangkay, hindi dapat masyadong maraming mga master. Gayunpaman, ang pamilya Wei ay dapat magpadala ng isang tao upang makipag-away sa kanya, na hindi masyadong lohikal. Kaya naisip ito ni Ye Fan, at naramdaman na ito ay depensa pa rin, kaya bago umalis papuntang Feiyun Mansion, tumawag siya kay Exi Lin Yuan. Feiyun Mansion, nakapunta na si Ye Fan dito dati, at pamilyar siya sa daan. Sa hapon, dumating na rin sakay ng eroplano ang mga ekspertong ipinadala ng pamilya Wei. Nang dumating sina Ye Fan at Ning Zimo sa Underground Coliseum, si Shangguan Ling ay may komplikadong hitsura sa kanyang mukha, ngunit binati pa rin sila ng isang ngiti. Mr. Ye, huwag mong kalimutan si Wu Yang, maaari mo talagang magdulot ng gulo at mapatay ang pinakamatandang young master ng Wei family kung hindi ka sumasang-ayon, nakangiting sabi ni Shangguan Lingpi. Tumingin si Ye Fan sa desyerto na Coliseum at sinabi, bakit walang tao dito, at hindi ka bukas para sa negosyo? Nang marinig ito, galit na galit si Shangguan Ling, iniisip na hindi ikaw ang nagdulot sa kanya.
Napilayan ang kanyang sariling grupo ng mga gladiator. Ang pangunahing pangyayari ay nagparamdam din sa mga bisitang iyon na ang kanilang mga gladiator ay masyadong masama, at walang dumating upang manood sa kanila mamaya. Dumudugo si Shangguan Lingjin sa pag-iisip na mawala ng 10-10 milyong kita bawat buwan ni Ye Fan. Haha, hindi dahil sa pag-aalaga ni Mr. Ye. Pagkatapos ng isang walang kabuluhang pangungusap, nakita ni Shangguan Ling ang isang taong pumasok sa isang pinto, na may nakakatakot na liwanag na kumikislap sa kanyang mga mata. Mr. Ye, narito ang iyong kalaban. Kabanata 0248 Mga lihim na tip. 0248. Matagal nang napansin ni Ye Fan na may paparating na magaling na mandirigma, at nang lingunin niya, agad siyang nakumbinsi na isa itong Infernal Warrior, dahil ang aura na ipinalabas niya ay halos kapareho ng kay Wang Lanyan. Ang lalaki ay may mahabang itim at kulay abo na buhok, nakasuklay sa likod, at nakasuot ng makukulay na damit, pantalon man o palda. Ang kutis ay patas at ang balat ay medyo matigas, at ang tiyak na edad ay hindi makikita, ngunit ang mga mata ay naiiba at puno ng mga pagbabago at pagiging sophisticado. Meron ding isang lalaking nasa 30s ang sumama sa kanya. Nakasuot siya ng Armani suit at mukhang matagumpay na tao. Hayaan mong ipakilala kita, sabi ni Wang Lanyan sa paraang dog-legged, ito ang aming pangalawang young master ng pamilya Wei, si Wei Xiaochu. Ito ang pinuno ng ating Yin Corp sect, si Lord Mo Xuanfeng, at ang pangalawang anak ng ating Baiyu Building. Isang bisita. Matalim na tiningnan ni Wei Xiaochu si Ye Fan, ikaw ba ang pumatay sa kapatid ko? Sinulyapan lamang ni Ye Fan ang taong ito at lihim na tumawa sa kanyang puso, si Wei Xiaochu ay tila galit na galit, ngunit sa kaibuturan ng kanyang mga mata, ito ay malinaw at malinaw na happy color. Malinaw na kung mamatay ang isang malaking kapatid, maaari niyang kunin ang posisyon bilang pangalawang young master. Ako naman, bakit, gusto mo siyang ipaghiganti? Marahan na bamantong hininga si Wei Xiaochu, ang aming sect master mo na dumating upang kunin ang iyong buhay ngayon, at ang aking nakatatandang kapatid na lalaki ay anak ni sect master mo. Sect master. Si Mo ay isang congenital na Xiaocheng. Kung mayroon kang anumang huling salita, maaari mong sabihin ito sa lalong madaling panahon. Nagkibit-balikat si Ye Fan at mag-isa na naglakad patungo sa arena, tumigil ka sa pagsasalita ng walang kaparehon, bilisan mo at tapusin ang laban, kailangan kong bumalik sa Huahay para sa hapunan. Napakalaking tono, ngumiti si Mo Xuanfeng, medyo sincere. Ang mabahong batang lalaki na walang cultivation base, gusto kong makita kung hanggang kailan ka magagalit. Pagkatapos sabihin iyon, tumalon si Mo Xuanfeng at tumalon sa ring. Pinakinggan ni Ye Fan ang matandang boses ng lalaking ito at nagtaka, ano ang nangyayari sa tarangkahan ng bangkay mo? Bakit matanda ka na, ngunit napapanatili ng maayos? Nakikinig sa boses ni Mo Xuanfeng, parang nasa 60s na siya, ngunit ang taong ito ay mukhang 30 o 40 pa lang. Napakaraming tanong, bumaba tayo at tanungin si Lord Yan. Pinuno ng nakakagalit na chi ni Mo Xuanfeng ang kanyang mga palad ng hangin ng lavender, at umihip ang hangin sa ilalim ng kanyang mga paa, mabilis na umatake kay Ye Fan. Tumayo doon si Ye Fan, hinayaan ang palad ni Mo Xuanfeng na tumama sa kanyang dibdib. Bang! Nagkaroon ng muffled sound, at itong palad ni Xian Tian Xiaocheng ay parang namumula na kulog. Bahagyang tumingin sa kanya si Ye Fan at ngumisi. Si Mo Xuanfeng ay natigilan sandali, at nakaramdam ng labis na pagkagulat. Ang kanyang makamandag na palad ay hindi karaniwan. Kahit na ang isang martial artist na ipinanganak na may mahusay na katuparan ay hindi ito mapipilit. Si Ye Fan, isang lalaki na walang kahit katiting na chi, ay talagang ginamit ang kanyang katawan para pilitin ito. Labanan. Mabahong bata, anong klaseng kung fu ang pinagpraktisan mo? Galit na galit si Mo Xuanfeng, at hinampos niya ng isa pang palad ang ulo ni Ye Fan. Tumugon si Ye Fan sa mga pagbabago ng walang pagbabago, itinaas ang isang kamay at direktang hinawakan ang braso ni Mo Xuanfeng. Na! Pinisil ni Ye Fan, at ang mga buto ni Mo Xuanfeng ay malutong na bali. Og! Sumigaw si Mo Xuanfeng, umalangaw-ngaw sa paligid ng ring, na ikinagulat ng lahat. Paano ito posible? Ang sect master. Ang sect master talaga. Inakala ni Wang Lanyan na si Mo Xuanfeng ay magtatagumpay, ngunit hindi niya inaasahan na si Ye Fan ay walang gagawin. Si Shangguan Ling at Wei Xiaochu ay nakasimangot din at nagkatinginan na may masamang tingin sa kanilang mga mata. Sa singsing, galit na damilat si Mo Xuanfeng, duguan ang buong katawan, tiniis ang sakit, at muling sinampal si Ye Fan sa ulo. Bumilis ng isang hakbang si Ye Fan, hinawakan muli ang kanang kamay, at pinisil ang kanyang mga buto sa parehong pagpisil. Talagang tama. Maingat na sinabi ni Ye Fan, ginamit mo ba ang pamamaraan ng pag-aani at pagpapakain? Kaya naman mukhang mas bata ka ng 12 o 20 taon kaysa sa aktwal mong edad, di ba? Tumutulo ang pawis ni Mo Zuan. Namumutla ang mukha niya, ay, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Ang kaluluwa ng dragon ng kaharian ng Xia ay dapat magkaroon ng isang malinaw na tuntunin na ang anumang pamamaraan ng pag-aani at pagpuno ay hindi pinapayagan. Ito ay isang bawal ng sinaunang paaralan ng martial arts, kayong mga bangkay dahil hindi ito isang sikat na sekta, nang ahas kayong maglaro ng ganito.
Natawa si Ye Fangxi, ibig sabihin ba nito ay nagtatago ang pamilya Wei at hindi nag-uulat nito? Ang kakanyahan ng mga lalaki o babae ay nilalanghap sa kanilang sariling mga katawan, nang sa gayon ay mapabata nila ang kanilang mga sarili at pagbutihin pa ang kanilang kapangyarihan. Mula sa isang medikal na pananaw, ito ay katulad ng ilang mga karayom ng inunan, na maaaring magmukhang mas bata sa mga tao sa maikling panahon. Ngunit sa katunayan, wala itong anti-aging na epekto sa tunay na habang buhay at ilang mga panloob na organo. Mula noong sinaunang panahon, may ilang mga paraan ng pag-aani at pagdaragdag at dobleng paglilinang sa kaharian ng Xia, ngunit kalaunan ay natagpuan na ang karamihan sa mga bagay na ito ay baluktot at masasamang paraan, kaya sila ay nakalista bilang mga bawal. Siyempre, ang ilang mga tao ay palaging naniniwala na ang pinaka-primitive na paraan ng paglilinang ng yin at yang ay tiyak na kapaki-pakinabang sa mga tao. Nang marinig ang salitang, Dragon Soul, mas tumigas ang mukha ni Mo Xuanfeng, ikaw. Kalokohan mo ang sinasabi mo. Ito ang cultivation technique ng infernal sect ko, hindi mo mapanirang puri ang mga tao. Ngumiti ng masama si Ye Fan, ayon sa pagkakaalam ko, dadalhin ng mga pinuno ng karamihan sa mga sekta ang pinakamahalagang panloob na kakayahan ng kanilang mga sekta upang matiyak na hindi sila mananakaw at mahuhulog sa mga kamay ng mga tagalabas. Dapat mo ring dalhin ang panloob na kakayahan ng iyong sekta ng bangkay, bakit hindi hayaang makita ko? Nang marinig ito, mas nabalisa si Mo Xuanfeng at gustong kumawala, ngunit hindi siya ang kalaban ni Ye Fan. Siya ay abala sa pagtutulak ng kanyang nakakagalit na enerhiya sa sukdulan. Ang nakagagalit na enerhiya ng likas na Xiaocheng ay lohikal na maaaring masira ang lupa, ngunit kay Ye Fan, ito ay parang putik na baka na papunta sa dagat, at hindi ito gumana. Direktang sinipan ni Ye Fan ang binti ni Mo Xuanfeng at ibinagsak siya sa lupa. Pagkatapos, iniunat niya ang kanyang kamay at inilabas ang isang maliit na scroll na nakabalot sa brocade mula sa isang bag ng tela sa kanyang baywang. Sa ilalim ng ring, nagmamadali sina Wang Lanyan at Wei Xiaochu. Hindi nila inasahan na si Mo Xuanfeng ay napaka-vulnerable. Ito ay ganap na naiiba sa kung ano ang kanilang naisip. Mr. Ye. Sinisilap ang mga sekreto ng ibang sekta, bawal ito sa lahat ng sulok ng mundo. Sigaw ni Wang Lanyan at tumakbo sa ring para pigilan siya. Si Ye Fan ay walang pakialam sa kanya, binuksan niya ang scroll sa kanyang sarili, hindi ko ginugulo ang iyong mga ilog at lawa, wala akong pakialam sa iyong mga bawal o bawal. Nagulat si Wang Lanyan at walang pakialam, bumangon siya at sumipa, sinipa niya ang leeg ni Ye Fan. Hindi man lang ito tiningnan ni Ye Fan, hinawakan ang paa ni Wang Lanyan gamit ang kanyang kaliwang kamay, at sa isang pag-swipe, itinapon ang kalahating hakbang na likas na lalaki na ito palabas ng ring. Nang makitang ang kanyang panig ay hindi kalaban ni Ye Fan, kumandat si Wei Xiaochu kay Shang Guanling. Agad na kinuha ni Shang Guanling ang kanyang mobile phone, binuksan ang isang video communication software, at sinabi, Mr. Ye, ipinapayo ko sa iyo na ilagay ang sikretong aklat na iyon at makinig ng mabuti sa aming payo. Kung hindi, iyong mahal na Miss Feng, maaaring may lalabas na bagay. Nakakagulat. Chapter 0249 May mga opinyon ka ba? 0249. Tumingin sa kanya si Ye Fan na may kalahating ngiti, oh. Anong problema sa yingying ko? Tingnan mo ang sarili mo. Sino ka? Then, he found that after the communication connection, ang mga lumabas doon ay hindi yung mga subordinate na inayos niya. Isang lalaking nakapulang jacket ang nakatingin kay Shang Guanling na walang pakialam. Ang pangalan ko ay Zuje, ikaw si Shang Guanling, na nagpahintulot sa iyong mga underground gang na lumaban at isali ang masa. Jiang Ho Affairs, Jiang Ho, hindi mo ba naiintindihan ng mga patakaran? Dugu. Zuje, sino ka? Pawisan si Shanghai Ling mula sa likuran. Hindi nagsalita si Bloodthorn ng walang kaparirikon, at naglabas ng badge na may dark golden roaring dragon head totem sa gitna. Dragon Soul. Napabulalas din si Wei Xiaochu, na nasa tabi niya, nang makita niya ang eksenang ito. Malamig na sumangot si Bloodthorn, magandang malaman, ibigay ang telepono kay Ye Fan. Sa sobrang takot ni na Shang Guanling at Wei Xiaochu ay namutla ang kanilang mga mukha. Ang kanilang dalawang underground na pamilya ay walang lakas ng loob na maging mayabang sa mga taong Dragon Soul. Pagkatapos ng lahat, ang pagpapadala lamang ng ilang Dragon Soul na tao ay maaaring pumatay sa dalawang pamilya. Higit pa rito, ang Dragon Soul ay katumbas ng pinakamataas na antas na organisasyon ng lihim na serbisyo ng hukbo, at maaaring magpakilos ng ilang lokal na tropa anumang oras. Paano ito ang puwersa na kayang labanan ng simpleng pamilyang nasa ilalim ng lupa? Ang pangunahing bagay na nagpalamig sa kanilang mga puso ay, paanong may kinalaman si Ye Fan sa Dragon Soul? Ano bang nangyayari sa lalaking ito? Maaaring si Ye Fan mismo ay isang tao mula sa Dragon Soul. Habang pinag-iisipan nila, mas natakot ang dalawang pamilya. Hindi na sila makapaghintay na tumawag sa kanilang ama para pag-usapan kung paano ito haharapin. Ye. Mr. Ye, mapait na ngumiti si Shang Guanling, at inalok ang telepono gamit ang dalawang kamay. Kinuha ni Ye Fan ang telepono, tiningnan ang mga tinak ng dugo sa loob, at tumawa, bakit ka, maganda ang ginawa mo sa pagkakataong ito. Sa larawan, lumitaw sina Zhu Thorn at Leng Zhu.
Ang dalawang ito ay nagkataon na ang pinakamalapit na miyembro ng Huahai, kaya natural na ipinadala sila ni Exi Lin Yuan upang protektahan si Feng Yueying. Nang makita si Ye Fan, medyo pangit pa rin ang hitsura ni Bloodthorn. Pagkatapos ng lahat, siya ay inayos ni Ye Fan at itinapon sa dagat, ang kanyang mukha ay mapurol. Siyempre, alam din niyang hindi maganda ang lakas, at walang masabi. Sa kabilang banda, medyo magalang si Leng Zhu kay Ye Fan, Mr. Ye, ayos lang si Miss Feng, mangyaring makasigurado. Pinasalamatan din siya ni Ye Fan sa kanyang puso, mahihirapan kita sa pagkakataong ito, bumalik ka at imbitahan ka sa hapunan, hehe. Ikaw Fan. Lumitaw din si Feng Yueying sa screen na may pag-aalala sa kanyang mukha, ayos ka lang ba? Huwag kang mag-alala, ang mga dumating para arestuhin ako ay dinala lahat. Ngumiti si Ye Fan at tumango, ayos lang ako, kasama mo sila, huwag kang pumasok sa trabaho ngayon. Well, I see, masunang sabi ni Feng Yueying. Pagkatapos ibaba ang komunikasyon, direktang pinisil ni Ye Fan ang telepono, ginawang basura ang telepono. Hindi alintana kung gaano nanginginig sina Shang Guanling, Wei Xiaochu at ang iba pa, binuksan ni Ye Fan ang scroll ng mag-isa at binuklat ang teksto dito. Ang scroll na ito ay halatang may edad na, at ang mga font dito ay nasa seal script pa rin. Habang tumitingin si Ye Fan, mas lumalalim ang kanyang mga kilay. Matapos basahin ang daan-daang mga salita sa buong scroll, mas naguluhan si Ye Fan. Saan mo nakuha ang scroll na ito? Tanong ni Ye Fan, si Mo Xuanfeng na paralisado sa lupa. Ito ay naiwan ng ating mga ninuno ng Yin Corp sect. Siya ay itinatago sa silid-aklatan noon. Pagkatapos kong maging sect master, nakita ko ito nang hindi sinasadya. Inakala ni Mo Xuanfeng na si Ye Fan ay mula sa Dragon Soul. Huwag maglakas loob na itago ito sa lahat. Kinusot ni Ye Fan ang kanyang mga mata, hindi nakakagulat na hindi nalaman ng Dragon Soul ang tungkol sa pag-aayos ng gate ng bangkay. Ito pala ang nangyari pagkatapos manungkulan ng lalaking ito. Sino pa ang nakakaalam ng nilalaman ng balumbon na ito? Tanong ni Ye Fan. Sumulyap si Mo Xuanfeng kay Wang Lanyan na nasugatan sa hindi kalayuan, basta. Ako lang at si Junior Brother Wang. Ngumisi si Ye Fan, masyado kayong matalino, maraming tao ang nakakaalam ng ganitong uri ng pagtuturo ng Kung Fu, tiyak na magpapalaki ito ng mga bagay, kaya panatilihing bata ang iyong sarili, di ba? Mapait na ngumiti si Mo Xuanfeng, Mr. Ye, kung gusto mo, kunin mo, huwag mo lang i-report sa Dragon Soul. Alam nila na kapag nalaman ng Dragon Soul ang tungkol sa pag-iral ng scroll na ito, at palihim nilang ginamit ang mga babae para uminom ng supplement, at tiyak na itapon sila. Saglit na nag-isip si Ye Fan at sinabing, dapat isa lang itong scrap, saan napunta ang iba pang mga scroll? Ang scrap. Si Mo Xuanfeng ay nalilito, ako. Hindi ko alam. Ye Fan hindi ko alam kung tatawa o iiyak, hindi man lang nakita ng taong ito, ang scroll na ito ay isang bahagi lamang ng malawak at malalim na pamamaraan. Ngunit din, mayroong isang tarangkahan ng bangkay sa lugar lamang, at ang may-ari ng gate ay ipinanganak na may maliit na tagumpay, paano mo talaga mauunawaan kung ano ang isang malalim na sining ng militar? Kukunin ko ang scroll na ito. Inilagay ni Ye Fan ang scroll sa bulsa ng kanyang pantalon. Natuwa si Mo Xuanfeng sa kanyang puso. Anyway, ilang beses na niyang binasa ang nilalaman, at nasa isip niya ang lahat, at ayos lang kung aalisin ang scroll. Kaya't nagkunwari siyang nakakaawa at nagmakaawa, Mr. Ye, may mga mata kami pero hindi namin alam ang Mount Tai, kaya hindi na kami magkakaroon ng kahit isang reklamo. Ngumisi si Ye Fan, syempre alam ko, wala kang anumang reklamo, dahil mamamatay ka. Bago pa makabalik si Mo Xuanfeng sa kanyang katinuan, binali ni Ye Fan ang kanyang leeg gamit ang isang paa. Sect Master. Nagulat si Wang Lanyan nang makita niya ito, at mabilis na gustong bumangon at tumakbo para sa kanyang buhay. Ngunit ang figure ni Ye Fan ay parang bugzo ng hangin, at agad itong umihip sa harap ni Wang Lanyan, sinisipa ang lalaki sa isang sipa. Parang cannonball, noontog si Wang Lanyan sa isang konkretong pader at dahan-daang dumulas, na nag-iwan ng mantsa ng dugo sa dingding. Sa isang kisap mata, ang dalawang pangunahing tauhan ng Infernal Sect ay direktang bumalik sa kanluran. Nadurog ang puso ni Wei Xiaochu nang makita niya ito. Ang kanilang pamilya sa ilalim ng lupa ay kulang sa mga sinaunang mandirigma, at ang tarangkahan ng bangkay na nagawa nilang manalo ay higit na tinanggal, at walang paraan upang mailigtas ito. Natural na ayaw ni Ye Fan na ang mga nilalaman ng scroll na ito ay mahulog sa mga kamay ng ibang tao, dahil malabo niyang naramdaman na ang pinagmulan ng pamamaraang ito ay napakapambihira. Ngayon aalis na ako, may opinyon ka ba? Lumingon si Ye Fan at sinulyapan sina Shang Guanling at Wei Xiaochu. Nagulat si Wei Xiaochu, dahil sa takot na papatayin din sila ni Ye Fan, kaya mabilis siyang umiling, hindi. Walang opinyon, ayos lang si Mr. Ye, nakakasakit talaga ngayon. Oo, Mr. Ye, hindi namin alam na ganito kayo ni Long Han. Familiar, alam ko na ito kanina, how dare I be so ignorant of praise, and also ask adults a lot. Si Shang Guanling, na nasa tabi niya, ngumiti rin ng pilit. Sa pagkakataong ito, ang pamilyang Wei at ang pamilyang Shangguan ay maaari lamang magdusa mula sa isang paitong pagkawala.
Pagkatapos ng lahat, si Yefan ay may kaluluwa ng dragon sa likod niya, at hindi nila ito masisira kahit anong mangyari. Kung hindi ito gagana, mabubura ang sarili nilang pamilya. Sabay-sabay na umalis sina Yefan at Ning Zimo sa Feiyun Mansion at nagmaneho pabalik sa Huahay. Habang nasa daan, naramdaman ni Ning Zimo na tila siya ay isang false alarm. Sa kanyang opinyon, ang pagkagalit sa dalawang underground na pamilya ay talagang isang malaking problema, ngunit hinarap ni Yefan ang bagay na ito ng napakadali. Nang makita si Yefan na nakaupo sa kotse, binabasa pa rin ang mga salita sa scroll, hindi maiwasan ni Ning Zimo na magtanong, Yefan, ano ba talaga ang nakasulat sa scroll na ito? Bakit hindi ko maintindihan ang isang salita? Kabanata 0250 Path 0250. Saglit na nag-isip si Yefan, pagkatapos ay umiling, kailangan ko ring mag-aral sandali, pakiramdam ko. Ang dalawang lalaking iyon ay malamang na hindi nasanay ng tama ang bagay na ito, kaya kahit na mukhang mas bata sila kaysa sa kanilang aktwal na edad, ang kanilang katawan, buto, ay hindi bumuti. Ibig mong sabihin, ang pagsasanay sa kung fu na ito ay maaaring makapagpaantala ng pagtanda. Nagningning ang magagandang mata ni Ning Zimo, sinong babae ang hindi gustong manatiling bata ang kanyang kabataan. Ngumiti si Yefan at sinabi, hula ko lang, hayaan mo akong pag-aralan ito ng ilang araw, at ako ang unang magsasabi sa iyo. Oo. Isinandal ni Ning Zimo ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki at ngumiti ng mapait, kung gayon, pag-usapan muna natin ang Miss Fang na iyon, hayaan mo akong makilala siya. Anyway, hindi ba siya papasok ngayon? Gusto mong makita si Yingying? Tanong ni Yefan, bakit? Nagpout si Ning Zimo, gusto mo bang hindi na tayo magkita? Siyempre hindi. Kaya, magkita kayo ng maaga at linangin masama ba ang pakiramdam mo? Tanong ni Ning Zimo. Mukhang nahihiya si Yefan, hinawakan ang kanyang ilong, at sinabing, mukhang tama ka. Hehe. Ayos lang. Bulong ni Yefan sa kanyang puso, kung alam ni Ning Zimo na matutulog muna siya kay Feng Yueying, iniisip niya kung ano ang mararamdaman ng babae. Sa pasukan ng Feiyun Mansion, pinaalis ni Shang Guanling si Wei Xiaochu. Sumasakit ang ulo niya kung paano sasabihin sa kanyang pamilya ang tungkol sa kanyang pagbagsak nang marinig niya ang malamig na boses ng babae mula sa kanyang likuran. Ito ang hayaan silang umalis. Sumimangot si Shang Guanling, lumingon, at tumingin sa isang babaeng nakasuot ng itim na trench coat at itim na leather na pantalon. Ang babaeng ito ay may maayos na buhok na hanggang balikat, isang goose egg na mukha na may magagandang katangian, at may taas na humigit kumulang 1.7 metro. Ang kanyang matambok na figure ay puno ng alindog ng isang mature na babae. Miss Hanggayo, wala na tayong magagawa. May kinalaman si Yefan sa Dragon Soul. Kung hindi niya sasabihin sa Dragon Soul ang tungkol sa Corpse Gate, nakakatulong na siya. How dare we ask for more? Shang Guanling tan hands out. Tumikim si Hong Yu, sige, gusto kong supilan itong Yefan, at pagkatapos ay hilingin sa pamilyang Son na humingi ng isang tao, ngunit duwag ka. Ang 5 pamilya sa ilalim ng lupa ay tila walang iba kundi iyon. Galit na sinabi ni Shang Guanling, ikaw Zulinglong na hindi kayang gumawa ng mga bagay sa iyong sarili, at ang iyong nasasakupan, si Wu Yan, ay nahuli pa ring buhay. Ngayong ang mga tao ay nasa kamay ng pamilyang Son, gusto pa rin nilang humingi tayo ng mga bihag, sino ang kumukuha kung sino ang gagawa ng trabaho. Biglang humakbang si Hanggayo, na may hawak na maliit na matalim na kutsilyo sa kanyang kamay, at idiniin ito sa lalamunan ni Shang Guanling. Ikaw, anong ginagawa mo? Hindi man lang maiwasan ni Shang Guanling, masyadong mabilis ang takbo ni Hanggayo. Binabalaan kita, huwag mong isipin na lahat tayo ay babae, at mabubuli mo kami. We failed in our mission, just because of unexpected factors, matagumpay naming napatay ang panganay at pangalawang anak ng Son family, bakit wala kang sinasabi? Dahil hindi ninyo ako matutulungang ilabas ang aking kapatid, ako mismo ang pupunta at magliligtas ng mga tao, kayong mga walang kwentang lalaki, alam ko nang hindi ako mapagkakatiwalaan. Galit na binawi ni Hong Yu ang kutsilyo, tumalikod at umalis. Siya ay baliw na babae, mayroon kang lakas ng loob na makipaglaban sa Dragon Soul. Lumaban ka sa bansa. Ayaw mong manatili sa bansang ito, at ang ating pamilya Shangguan ay kailangang mamuhay ng magandang buhay. Nagmura si Shang Guanling, bahala ka kung gusto mong mamatay. Natapos na ang kontrata natin. Huminto si Hanggayo, malamig na ibinaling ang kanyang mga mata at kumikislap, tinalikuran na tayo ng bansa, matagal na tayong walang bansa. Pagkatapos, pagbalik sa Huahay, nakita ni Yefan at Ning Zimo si Feng Yueying, ngunit hindi rin umalis sina Zhu Thorn at Leng Zhu. Akala ni Yefan ay biro ang pag-imbita sa kanila sa hapunan, ngunit sinong mag-aakala na hindi talaga umalis ang dalawang lalaking ito. Saktong hapunan, pumunta silang 5 sa isang hotpot restaurant malapit sa Crescent Bay Community para kumain ng mutton. Alam na ni Feng Yueying at Ning Zimo ang pag-iral ng isa't isa. Bagamat medyo awkward ang pagkikita, parehong mature na babae ang dalawang babae, at sanay silang makakita ng malalaking eksena, kaya mabilis silang naging magkaibigan. Binati ni Yefan sina Zhu Thorn at Leng Zhu para kumain ng karne, medyo magalang si Leng Zhu, ngunit mukhang hindi masaya si Zhu Thorn, na parang may utang sa kanya si Yefan.
Nang halos kumain na sila, biglang sinabi ni Leng Zhu, Mr. Ye, nasisiyahan ka ba sa misyon na ginawa natin ngayon? Naisip ni Ye Fan sa kanyang sarili, alam niyang may dahilan kung bakit hindi umalis ang dalawang lalaking ito, at ngayon ay nagsimula na kaming mag-usap ngayon. Very good, hindi ba kita inimbitahan na kumain ng hot pot? Nakangiting sabi ni Ye Fan. Paano ko hihilingin kay Mr. Ye na kumain ng mainit na kaldero, mga tinik ng dugo, pumunta at bayaran ang pera? Itinulak ni Leng Zhu ang kapareha sa tabi niya. Huminga ng mahina si Bloodthorn, ngunit tumayo at pumunta sa counter para tingnan. Sumimangot si Ye Fan, ang dalawang lalaking ito ay may malalim na gawain, ibig sabihin ay tinulungan nila ang kanilang sarili, hindi ba sila makakain ng mainit na kaldero? Mr. Ye, sa katunayan, handa kaming makipagkaibigan sa isang master na tulad mo. Kaibigan ka rin ng military advisor. Inaasahan din namin na magkakaroon ka ng ilang magagandang salita sa harap ng military advisor, nakangiting sabi ni Leng Zhu. Ikanaway ni Ye Fan ang kanyang kamay at sinabing, halika, ang iyong Dragon Souls ay na-promote batay sa merito ng militar, at may relasyong umutot kay Exi Lin Yuan. Hindi ba siya mismo ay umaasa sa nakatutuwang akumulasyon ng merito ng militar? Halika, ano ang gusto mong tulungan ko? Busy ka ba? Ngumiti si Leng Zhu, hindi ko ito matatago kay Mr. Ye. Sa totoo lang, mayroon tayong maliit na bagay, at gusto kong hilingin kay Mr. Ye na bigyan ako ng pabor. Kumuha si Ye Fan ng fritter at kumagat, huwag maging magalang, lumabas at umasa sa mga kaibigan. Sabihin na lang natin, hindi ito tungkol sa pagpatay at panununog, o paglabag sa batas, sa pangkalahatan ay masaya akong tumulong. Ang puso ni Leng Zhu ay baliw, iniisip na gagawin mo kung lalabag ka sa batas at disiplina, paano magugulo ang kanilang mga kaluluwang dragon. Sa totoo lang, hindi ito mahirap. Kaya lang medyo na-stretch ang Dragon Soul natin, at ang misyon na ito ay nasa Huahai. Naghahanap kami ng mga eksperto na makakatulong sa malapitan. Tinanggap namin ang mga tagubilin mula sa aming mga nakatataas at kailangan naming protektahan ang isang napakahalaga. Ang scientist na ito, ang research ng scientist na ito ay nalik ng ilang spy at ipinakilala sa tenga ng ilang bansa. Sa makatuwid, sa panahong ito, may ilang mga kriminal sa underground na mundo na pumunta sa Huahai pagkatapos ma-hire. Assassination, mataimtim na sinabi ni Leng Zhu. Narinig ito ni Ning Zimo sa gilid at nagulat na sinabi, dahil alam mo lahat, bakit hindi magpadala ng mas maraming tropa? Hindi, ang kalaban ay ang elite killer ng underground world. Maayos ang General Army sa frontal battlefield pero dapat mag-ingat. Medyo mahirap pa rin ang special killing techniques. Ang susi ay ang pananaliksik ng siyentipiko, at papasok siya sa isang pangunahing eksperimento ngayong buwan. Kung ito ay matagumpay, ang kanyang pananaliksik ay gagawa ng malaking pagunlad. Ito ay tiyak na ang pinakakritikal na sandali, at dapat itong tiyakin na ito ay walang palya, sabi ni Leng Zhu. Naisip ito ni Ye Fan, ang pagprotekta sa isang tao ay hindi masyadong problema, lalo pa sa Huahai, kaya tumanggaw siya at sinabing, walang problema, ngunit hindi ko siya mapoprotektahan ng mahabang panahon. Natural iyan. Bago at pagkatapos ng eksperimento, masisiguro ng ating mga tao na walang mangyayaring mali, ngunit sa panahon ng eksperimento, kailangan nating pumunta sa isang field test site para magkaroon ng higit pang mga panganib sa kaligtasan. Hanggat dumating si Mr. Ye sa 3 araw na iyon, magiging napakasaya namin. Salamat, sabi ni Leng Zhu. Nang marinig ito, naramdaman ni Ye Fan na ang pangangailangang ito ay hindi labis, at nararapat na suportahan ang siyentipikong pananaliksik sa kanyang sariling bansa. Anong pangalan ng scientist? Sikat ba siya? Casual na tanong ni Ye Fan, humigop ng barley tea. Saglit na nag-alinlangan si Leng Zhu, pagkatapos ay yumuko at sinabi sa mahinang boses, okay lang na sabihin kay Mr. Ye, ang pangalan niya ay Chu Yunyao. Paft. Si Ye Fan ay humigop ng tsa sa buong mukha ni Leng Zhu. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.